ba kayong problema sa kanya? Hindi ko masasabi sa'yo kasi personal na bagay yon. Masyadong personal. Pero seryoso ba? Oo, Berta. Si Ursula, nagtrabaho siya dito sa bahay bilang katulong noong bata pa ako. Kailangan niya ba ulit ng trabaho? Mukha namang hindi. Pero gusto niyang ipasok rito ang isa niyang kamag-anak. Kaya sa mga susunod na araw, ang mansyon ng Altamirano ay magkakaroon ng bagong katulong. Alam ko nakabalik ka na dahil nasa office na si Mr. Ayala. Bakit hindi ka pumapasok? Dahil ayoko nang pumasok. Bakit naman? Nag-resign na ako. May mga pagkakaiba kasi kami ni Mr. Ayala. Pahinga muna ako bago bumalik sa trabaho. Ano mga pagkakaiba yun? Tungkol sa trabaho. Pwede ba wag ka nang magtanong? Ikakasal na pala si Rosalinda? Oo. Sa isang milyonaryo. Alam mo ba? Naregaluhan siya ng napakaganda at mamahaling engagement ring. Pero bakit siya pang sinwerteng mabigyan nun? Wala namang taste ang kapatid kong yon. Kung ako sa kanya, ipagmamayabang ko yon. Alam mo, Anibal? Pakakasalan ko talaga kaagad ang lalaking magbibigay sa akin ng ganong singsing. Alam mo, kahit hindi ganun kamahal, basta puno ng pagmamahal. Ang gusto ko katulad ng sa kanya o hindi ako magpapakasal. Pero hindi naman ako milyonaryo. Wala kang kailangang ibigay. May hiningi ba ako sa'yo? Walang tao ngayon sa bahay nyo. Yung tiyahin niyong galing sa ibang bansa nagkulong sa kwarto niya. Si Beto naman ilang araw nang hindi umuuwi. Si Javier, umalis siya. At si Fedra, dinalaw na maliligaw niya pero umalis na rin. Pagkaalis na maliligaw niya, kinuha niya yung mga binigay ng boss niya sa kanya. Pagkatapos, ayun! Naglaban na siya ngayon. Ay, ang galing mo, Aling Zoila. Napakadetalyado niyan. Maraming salamat po, Opo. Teka, kakausapin ko muna si Ate Fedra, ha? Sandali lang ako. Sige. Anong kailangan mo sa akin? Bumalik ka na lang kung saan ka man galing, Rosalinda. Ay, bakit ganyan ka magsalita sa akin, Ate Fedra? Bakit ka ba nagagalit? Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Huwag mo naman sana kaming iwasan. Dahil sa panahong ito, kailangan mo ng masasandalan at yun ang pamilya. May pamilya pa ba ako? Oo naman kami. Tingin mo ba magbabago ang samahan natin? Noon akala ko kahit mahirap ako, at least may bahay ako na uuwian at may disenteng pangalan. At walang sino mang pwedeng humamak o umapi sa pagkatao ko. Pero dahil dito, bigla akong nilamon ng kahihiyan. Diyos lang ang may alam ng totoong kwento ng buhay ko. Tinanong mo ba si Tita Maria? Ayoko siyang tanungin ni makausap man lang. At mas lalong ayoko siyang makita. Siya pa rin ang mama mo, Ate Fedra. Na sana hindi ko na lang nalaman pa. Bakit hindi mo siya matanggap? Kasalanan yan sa Diyos. Siya ba matatanggap mo? Makakaya mo bang maging masaya sakaling ikaw ang naging anak ng babaeng yun at hindi ako? Nasaan ang mga kapatid mo? Kailangan ko kayong makausap. Kung sakaling ako ang anak niya, magiging masaya ko na siyang aking mama. Alam mo namang, wala na si Mama, di ba? Samantalang ang mama mo, buhay pa at pwede mo pang makasama rito. Kaya nga dapat kang maging masaya. Sana namatay na lang siya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Ate Fedra. Ba't pa siya bumalik? Para saan? Ate Fedra, pwede ba maawa ka naman kahit konti sa kanya? Siguradong nagdusa siya ng gusto at ngayon bumalik siya para maghanap ng kalinga at pagmamahal mo. Huwag mo yung ipagkait sa kanya. Hindi, ayoko. Pero napakabait niyang tao at mapagmahal. Sige, total gusto mo siya. Sa'yo na siya. Ano ba? Tumigil ka na, Ate Fedra. Pinamumuhian ko siya. Galit ako sa kanya. Galit ako! Fedra, sandali. Gusto kong magpaliwanag.
Nasaan si Rosalinda? Nandito na po ako. Martha. Maupo na muna kayo rito. Nalaman niyo nang hindi sinasadya ang sikreto kung ilang taon ko ring itinago. Ayoko na sana tong sabihin. Meron akong anak. Pero inilayo ko siya dahil magdurusa lang siya ng husto sa piling ko. Kaya kahit masakit sa isang magulang ang mawalay sa anak niya, ibinigay ko siya sa kapatid kong si Dolores para silang kilalanin itong magulang. Sila ni Javier. Para magkaroon siya ng isang buong pamilya na kahit kailan hinding-hindi ko may bibigay sa kanya. Nagdusa ako ng sobra. Ipinagkait sa aking maramdaman ng kalingat pagmamahal niya. Di ko man lang yun naranasan. Pero isinakripisyo ko ang sarili ko para lang iligtas siya. At masaya ako kasi naging masaya rin ang buhay niya. Kahit kamuhian niya pa ako, hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Nagawa ko yon dahil mahal na mahal ko ang anak ko. Tita Martha. Tita Martha. Rosalinda.